Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another content about kay Gabriel Go. Ngayon, okay, so ano po ba, ngayon kasi parang lumalabas na kung ano yung pinagmulan talaga nung gigil ni Senator JB Ejercito. Okay, ayos lang, i-call out niyo yun. Siyempre tayo, may call out din tayo sa kanya. Ganun naman sa politika talaga. I mean, this is very political as it stand kasi hindi naman niya kasi well, as a citizen, of course, he is entitled to do this. But then again, he is also a senator. So in my opinion talaga, dapat pinaalam niya na lang yung kanyang dismay doon sa MMDA head. Pwede naman kasing gawin niyang formal letter yon, pero hindi, ginawa niyang very media heavy, and alam niyo na yon kasi napag-usapan natin yon kahapon. Now, makikita na natin yung problema talaga kung saan nagmula ito, and papanoorin natin ng buo yung video para magkaroon tayo ng buong context doon sa ginagawa nitong si Gabriel Go. And kayo ang mag-decide. Ako rin may opinion ako, pero opinion ko yun eh. Hindi naman tayo pwedeng parehas lagi ng opinion, di ba? Tuloy muna natin tong sa palabas para sa news para marinig natin yung balita. Ang nag-viral na paninita ng opisyal ng MMDA na si Gabriel Go sa isang pulis. Okay. Nag-ugat po yan sa motorsiklong nakaparada sa bangketa. Saksi, si Mark Salazar. Okay. Nag-viral kamakailan ang video ng clearing operation ng MMDA. Okay, so ayan yung video na papanoorin natin. Banda rito tayo dun sa head ng MMDA. Ng National Police Commission. Kung nagkamali ang pulis, kasuhan, parusahan. Ang problema ko dyan is yung pamamaraan. Okay, so yung pamamaraan yung sabi niya. Of course, that is his opinion at this moment. Okay, kung sasampahan nila ng kaso yan or administrative case, hindi criminal administrative case kasi doon sa function niya yung problema eh. Now, siguro mas maganda kung mapapanood niyo yung buong video kasi nga unfair naman siguro kung kung isang side lang yung pakikinggan natin. Pakinggan natin both sides. Nakinig na tayo kay attorney, kay JV, Senator JV at kay Bong Libriha din for some reason. Special guest siya dito, di ba? So panoorin na natin yung buong video kasi maiksi lang naman siya eh. 'Di ba? And kung ayaw niyo yung ganitong commentary, nasa TikTok naman 'yan. Okay, tuloy natin. Tikitan nyo nga yung mga motor. Yan. So, police station kasi siya nanita, okay? Okay? Ilagay natin sa konteksto 'yon, okay? Kumbaga, law enforcement yung sinasaway niya, okay? So, malaking bagay 'yon. Doon pa lang na issue na agad. O, tuloy natin. Nagsabihan ko na po kayo eh. Ay, mga motor! Tikitan nyo nga. Halika, baba kayo. Yan, nasa bangketa kasi siya. Lahat. Tandaan natin yung bangketa ang batas, ang sabi sa batas, hindi yung bangketa, hindi pwedeng maging pag-aari ng kahit sino yan. Tawag dito, public space yan, okay? Hindi yan kahit kanino, okay? Alam nyo kung bakit yan kasi of course nagpaparenta kami dito sa amin. So, inaalam namin yung mga batas relevant dyan, di ba? So, yun nga, yung bangketa, hindi mo pwedeng angkinin yun. Okay, tuloy natin. Ito na. So ang backstory nito, yung MMDA, matagal nang sinisita yung mga pulis. Kaso yung mga pulis ayaw nila mag-relent hanggang sa dumating si Gabriel Go. Okay, yung tension between the police and the MMDA. Para fair lang, alam nyo lahat ng side. Tuloy. Eh, naiintindihan nyo. Kinausap ko na yung station commander nyo. Sabi ko walang lalagpas dito Yun. eh. Narinig nyo? So bago pa tong video na to, meron na silang kumbaga nag-try mag-de-escalate si Gabriel Go, okay? Kasi ang na-highlight sa video, mamaya makikita nyo kung ano yung hina-highlight nila ng media at saka ni Senator JV. Tuloy natin. So tinitikitan na. Pasok ko na lang, sir. MMDA yan. Sige, Ito hintayin na mo yung muna yung police na ticket mo. may-ari. Apo, antayin ko na. Kayo, nire-respeto kayo, binibigyan kayo ng chance para hindi kayo makompromiso, ayaw nyo makinig. Tapos dadating tao, sasabihin mo, tinikita mo? Ayun. So, yun na nakuha nyo.
nagagalit si Gabriel Go kasi inangasan niya yung MMDA niya. Di ba, head siya nung strike force. Yung mga bata niya sa strike force, inangasan nitong pulis na to. So, inangasan niya din, di ba? Ay. So, yun yung nangyari. Di ba? Kasi kinausap niya yung nasa loob yung sa taas Sabi niya ganon, yo, baka naman next time pwedeng, wag, hayaan nyo na. Pumark kayo ng maayos, wag sa bangketa. Okay? So, yun yung unang nangyari. Yun yung initial. Okay? Kunin nyo kasi lahat ng facts kasi ang unfair niyan kung isang side lang yung naririnig natin. Tuloy natin. Pasensya na sir ha. Pasensya na po. Ipapasok ko na lang po. Pero Hindi mo muna yung ticket. Hindi maganda yung approach mo. Hindi ko gusto. Sorry po. So, ang sinasabi niyang hindi maganda yung approach niya doon sa paninita nung police doon sa strike force niya. Maliwanag yon. Hindi naman talaga maganda yung approach niya Kahit nasabi mong parang vlogger tong si Gabriel Go, hindi naman talaga maganda Siyempre, tinikita mo, aangasan mo yung strike force mo, yung mga bata niya sa strike force. So, hindi talaga maganda. Fair, di ba? Fair lang, Kaso siguro, siya din, in a way siguro, naiintindihan ko din yung mga naninita kay Gabriel Go na hindi rin maganda yung approach niya kasi parang inangasan niya din So, when does it stop? Siguro, yun yung argument nung kabila, di ba? But, para fair lang, makita niya yung buong side. Kasi, hindi nila pinapakita yung buong nangyari, yung detalye. Yung detalye kasi yung importante dyan Kasi pag nagsimula kayo dito, Mo, hindi ko gusto. Hindi approach mo. Hindi mo muna yung ticket. Hindi maganda yung approach mo. Hindi ko gusto. pag dyan, of course, automatic mali na si Gabriel Go kasi parang inaangasan niya si Chip dito di ba? Si Sir dito di ba? Gets nyo? So, pero pag binuo mo yung konteksto, iba yung storya. Yung pala nakipag-usap na pala sa taas tapos sinisita na kayo, ayaw nyo pa rin sumunod. Tapos, inangasan nyo pa yung strike force. So, si Gabriel Go, ayan na, umepal na. Tawagin na nating epal, sorry for the word, but umepal na para sumita dun sa police. Kumbaga nagsitahan na sila. Okay? Siguro, ang ginagawa ng Napolcom ngayon, dapat merong parang courtesy na tinatawag. Yun nga umakyat nga si dito na wag kayo magparada sa bangketa, maging example kayo. Ganun lang. Ayan. Kasitahan sila. Pero kayo mag-decide mga Lods hindi ako magdi-decide dito. Kumbaga, pinapakita ko lang sa inyo yung side, ng buong side, tapos yung analysis ko dun sa sitwasyon, di ba? Tuloy natin. Ako na humingi ng pasensya sir. Pasensya na po. Kanina siya nagpasensya. Dun sa boss, hindi dun sa mga bata. Dapat dun sa mga bata. Kasi yung mga bata yung naapektuhan Yung mga strike force tuloy. Kasalanan ko naman po. Hindi, ang akin yung approach mo. Sorry sir. Sorry po. Anong fault? Di ba? Tsaka lang siya, eto yung dito siya nagalit kay ate, di ba? Tangos pa ng ilong ni ate. Sisim pa talaga tuloy, Bayaran ko na sir. Hindi problema yung bayad. Ang sa akin, yung approach natin. Sorry. Diba? Nung nakita mo ko, ay, Oo nga sir, hindi. di ba? So parang nung nakita lang si Gabriel Go tsaka nagpakumbaba, hindi sinimulan doon sa baba. Kasi dapat yung respeto, pantay-pantayan doon sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Hindi naman porke enforcer lang yung isa, hindi mo re-respeto. Hindi ganoon, di ba? Yun yung point kung bakit sinabi ni Gabriel Go na hindi niya gusto yung approach. Tama naman yun. Tama naman i-call out na yung ganong behavior. Masama na ba yun na kailangan muna yung boss yung re-respeto mo ng todo pero yung sa baba ng boss, hindi. Kailangan pantay-pantay. Di ba? Hindi ko maintindihan talaga si Pilipinas. Kasi ang lumalabas kasi, ang pinalalabas kasi, kung kunyari, panoorin nyo to. Ito yung sinasabi ko sa inyo Ito. Hindi ito yung siner ni ito. Ang pinapakita lang talaga yung mismong hindi kasama yung buong paninita. Buo yan isang kwento yan Ito. pag wala ako, ganun na lang. Yun, 'di ba? So yun nga nandun na surprise. Nandito ako. Yun nga lang ang nangyari, may backlash. Nagsumbong din yung police dun sa taas, dun sa boss nila. So ang mangyayari niyan, ni-reprimand na-reprimand na. Mare-reprimand etong si Gabriel Go, 'di ba?
So, paano, tapos gumatong pa si Senator JB, syempre, senador yon. 'Di ba? Pag gatong niya, ayan na, nagliyab na ng sobra yung naging clusterfuck na siya ang tawag. Gulo, no? Para dun lang sa simpleng ticket, no? And ang accusation sa kanya, unbecoming daw of a government official. Pero ako, in my opinion, kung kasita-sita naman talaga yung ginagawa ng pulis, kung kasita-sita naman yung ginagawa ng taong gobyerno, dapat sitahin. Wala namang masama dun eh. Kung sinita ka, buti nga sinita ka. Alam mo, mas maganda yung meron kang good criticism kaysa sa wala, di ba? Kasi pag wala, hindi ka makakapag self-check. Yung ginawa ni Gabriel Go, tama lang yun. Kasi kung titingnan natin yung detalye ng storya, kaya siya nangialam kasi nga, inangasan niya yung tao niya eh. Siyempre, tao mo yan eh. Under mo yan eh. Pag under mo yung tao, hindi naman pwede yun, di ba? That's my point here. But then again, may due process kasi yan eh. Yung opinion wala, hindi naman nagmamatter yan eh, yung opinion ko eh. Ang magmamatter dito kung ano yung buong facts, okay? Facts of the case, tapos ano yung magiging result nun. Pero I wish everyone the best, kahit yung mga nireklamong police. Let cooler heads prevail, magkapatawaran na lang, at huwag pumarada sa bangketa. Hey! O paano? Yun lang. Gege mga lods.